At ako'y humanap ng lalaki sa gitna nila na makagagawa ng bako at makatatayo sa siraan sa harap ko dahil sa lupain upang huwag ipahamak, ngunit wala akong nakukuha. Verse 31. Kaya aking binuhat at aking galit sa kanila, aking sinupo sila na mabuhay ng aking buhok. Ang kanilang sariling lahat ay aking pinarating sa kanilang mga ulo, sabi ng Panginoong Diyos. Ang Diyos ang magpala sa kanyang buhok. Hi, my name is Rico, Engineer Enrico de la Fuente. My family, I love them so much. Gusto silang mabigyan ng magandang kinabukasan, and that's the only reason why I work so hard. Lahat ng pagtitiis, ginawa ko para sa kanila. Lahat ng pag-overtime, lahat ng pagpupuyat, it's all for them. Pero, I know na nahihirapan din sila. I barely spend any time with them. Yung nga pala, Lenny for sure. Isa akong certified house husband. Kaya niya? Kaya niya? Ay, ang hirap pag hindi na taligin sa babae, diba? Lalo na kung may mga bata kasama. Don't get me wrong, hindi naman sa nagre-reklamo ko. I am blessed to have a hard-working wife and 2 beautiful daughters. Pero minsan, pakiramdam ko, medyo, makamalipat ka na lang ko. Hindi kaya magandang tignan na ang tatay na maskulan, malaadonis, tulad ko, nagluluto, naglalaba, at magsambay habang naka-apron, at may banda ng timpa. Ayos sa yung mga anak ko, halos wala nang respeto sa akin. Para na lang akong yaya. O kaya naman, kalaro sa akin. Minsan, sobrang nasasaktan talaga ako kung nag-aaway ka rin mag-asawa. At tatapakan ako sa pagtrabaho. Lahat, isa akong OFW sa Barcelona. 10 years na ako nakakauwi sa amin. Araw, gabi, hindi ko iniisip ang aking pamilya. Umulila sa mga yakap nila. Nasa pasan na mawakan sila at marinig ka nilang mga tawa. Iba pa rin kapag personal mo nakikita sa tao. Kahit inulit ko lang kami mag-usap sa video chat, excited pa rin ako makita ang kanilang mga mukha. Mga anak ko, lumaki sila ng malayo
Iba kasi pagmahal mo ang anak ko, di ba? Iba maging tatay at nanay. Tay, nay, tay, nay. Yung gusto mo, ito yung best friend ng anak mo. Ikaw yung lagi niyang kasama. Minsan nga, na-air ka na siya. Lalakad din ang magkakaibigan. Gusto kong sumama. Elsa, alam kong malaki ka na. Dalaga ka na kaya? Pero bilang isang mama, no matter how old you get, you'll still be my baby girl. Pagpasensyahan mo na si Papa kung makulit ako. Ikaw na lang kasi ang pamilya ko. Kaming dalawa na lang. Ako si Ramon. Don Ramon Alcala. At masaya ako sa bunga ng aking mga paghihirap, ang aking mga anak. Gusto ko lamang ang lahat ng mga kabuti sa kanila para sa kanilang kinabukasan. Bawal mag-boyfriend, mag-girlfriend, uminom, manigarilyo, gumimik, manood ng TV, lalong-lalo na yung internet na yan, mag-Facebook, Twitter, at YouTube, at higit sa lahat ng ayaw ko, bawal makuha ng dalawa, higit pang ano sa kanilang pagsusulit. Gusto ko lamang ang lahat, sindahin mo sa mga bagay. Napakalaki ng pinapangarap ko para sa kanila. Ayoko matulad sila sa akin na walang pinag-aaral sa buhay. Maagang napaliwala dahil sa pagbabarkada at pagpapaya sa pag-aaral. Sising-sisi ako noon kaya pinangako sa sarili ko na hindi ito mangyari sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mga anak ko. Eh, ano po ba ang ibig sabihin? Mensahe ito na ibig iparating sa atin ngayon. No? Ang mensahe ito sa ating kapanahunan. Amen? Kaya ang ating title is God Serves for Man. Ano ba yung hinahanap ng Diyos? Okay, tingnan muna natin ang kahalagahan. Ano ba yung lalaki? Saan ba nagmula? Ano ba ang kahalagahan nito sa ating amang nasa langit at sa ating Panginoong Kristo ang tungkol sa mga kalalakihan? Okay, ano muna? God created man in His image. Nilikha ng Diyos at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa ibon, sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umusad na nagsisibusad sa ibabaw ng lupa. Tingnan niyo po mga kapatid, at pagkalit ka, huwag naman mo pwede mga kababaihan na may mahalaga rin. Pero ang lalaki po, ano? Ang lalaki ano po? Nilalang sa larawan ng Diyos. Ang babae saan ginawa? Sa tadyan ng lalaki, si Eva. Pero ay ng bagay, sa Genesis chapter 2 verse 7, he was created for fellowship with God. Sino kausap ng Diyos? Si Adan. Amen? Kausap siya ng Panginoon. At ang sabi sa kanya, ang sabi? Pamahalaan mo. Huh? Pamahalaan mo. Magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa ibon, at sa ipapawid. Pero yung mandato o yung mandate, pagiging leader ng mga kalalakihan dahil sila yung mamamahala. Sa lahat na nilikha ng Diyos, sila ang mamamahala. Pero nasaan ang mga kalalakihan, mga kapatid? Lagi ko pinayagaw mga kapatid. Yung fellowship talaga nila, hihingahan. Ibig sabihin, yung bread ng Panginoon, kung hiningahan yung lalaki sa ilong niya, ganda ng practice, ilong ng butas ng ilong. Biro niyo po. At kung ay nagkaroon ng buhay. Tingnan niyo po ang fellowship ng lalaki sa ating Panginoon. Kita naman, kaya mga magulang kapatid, gaano kahalaga ang mga lalaki? At kanya lang yung tinatawag dahil ang mga kalalakihan nasaan po? Diba? Nawawala sila. At meron nung nangyari dito, sin separated this fellowship, but God made a way to redeem a man from his sin. Bakit po? Diba? Dawal na? Amen? Sino po na nagpuso? Talagay
Genesis. Diba? Si Eva. Di ba? Nakita niya, mukhang magandang kainin ba? Bungang pinagpapahula. Ang ginawa niya lang, ano mo, ang kainin niya, binigyan niya si Adan. Ayun. Tingnan niyo, basahin niyo po ang okay. Binigyan niya. At yung pagiging leader, tingnan niyo, inahayaan kasi yung lalaki, yung babae, kung anong gawin. Hindi ko ba nakita yun? Hindi niya sinaway, oy! Pinagpapawala niya ng Diyos. Di ba? Hindi ginawa ng lalaki yung dapat niyang gawin bilang leader, mga mahala. Kaya yung fellowship ng Panginoon, Diyos, ang nasa langit, at yung fellowship ng tao kanyang nilikha, ano mo, anong putol? Bakit? Dahil doon sa kasalanan na pumasok, separate this fellowship, but God made a way to redeem man from his sin. Yun nga po sa Genesis 30, verse 15, at pagagalitin po ikaw at ang babae at ang iyong pini at ang kanilang pini, ito ang tuturog ng iyong ulo at ikaw ang tuturog ng kanyang sakong. So dito pala ang may propesya na ipangalan ang tuturog kasi yung serpiente, simbolo ng diablo, no? Yung ipangalan na si Yesu Cristo, yun ang tutulog ang kanyang ulo. Yun po, mga kapatid. Kaya ano po, God would send Jesus into the world to die for the sin of man. Nang ibig sabihin po sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalansan, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen? Kaya yung ating Panginoon sa Kristo ay inihalay para makapanibali ang tao sa Diyos. Amen? At ano? Man need to be born again. John chapter 3 verse 3. Sumunod si Jesus at sa kanyang sinabi, katotohanan ginasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Kaya ano po, mga kalalakihan, hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili, hindi natin kaya baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating karunungan, kalakasan, kung di kailangan natin ng Diyos para po tayo'y maborn again. Maborn again ang ating espiritu. Tayo'y makalaya sa talikala ng kasalanan. Amen. And after being born again, man is called to do God's work. John chapter 15 verse 16. Matapos siya mag-born again, ano pong pinagagawa sa kanya? John 15:16. Ako'y hindi ninyo hiniran, ngunit kayo hiniran ko at aking kayong inihalal, appointed, upang kayo'y magsiyaon at magsipagpunga at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hinihin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Yun mo. Matapos mag-born again, ano pong gagawin natin? Hindi kailangan tayo'y mamunga. Kalimutin niya atas. Sa mga kalalakihan, tignan niyo po tinawag ng Panginoon, the 12 disciples, mga kalalakihan, mga propeta ng Diyos, mga kalalakihan, mga inutusang humayo, mga kalalakihan, pero nasaan ang mga kalalakihan sa kapanahunan natin? Di po ba? Di ba tayo nagpapahala? Mga kalalakihan, katatayan, hindi ba mo kayo napapahala? At alam naman natin kapag ang Ama ang tinagit ng kaaway sa John chapter 10 verse 10 na pareho sa talag para magpuasa at manira. Kaya ang tinutuso ng kaaway ay ang kalalakihan. Dahil alam niya na kapag nasira ang ulo, ang Ama, ang tahanan, ay madali ng pasukin ng kaaway. Kasi yung leadership ay nawawala. Tignan niyo. Dapat ang mga kalalakihan ang naumuna sa salita ng Diyos. Dapat ang mga kalalakihan na nagdadala sa kanilang sambahayan tungo sa Panginoon. Nasaan sila? Di ba?
Kaya ito mandatong ibinibigay sa atin, mga magulang at kapatid, yung mandate, dominong mandate na pamahalaan. Kaya maraming sirang pamilya. Tignan mo ang ginagawa sa mga kalalakihan. Diba? Sila po yung pinapainan ng mga tukso dito sa sanlibutan na mga kalalakihan naman. Ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw basahin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Mas ginugustuhin pa nila diba? Mas gugustuhin pa nila ang mga sanlibutan bagay dito sa sanlibutan. Magpakasaya. Samantalang ang Panginoon ay hinahanap ang mga kalalakihan. Okay, God searches for men. Number 1, God looked for men to decide. Joshua decided that he would serve God. Joshua 24 verse 14, kayo niya ay matakot kayo sa Panginoon. At paglingkuran niyo siya, pagtatapat at sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos ng mga pinaglilingkuran ng inyong mga magulang sa daguroon ng ilog at sa Egipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ano mo? Si Joshua ang napakagandang example dito sa Biblia na tinayuan niya kung anong katotohanan sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano man ang sabihin ng kanyang mga kaibigan, kung ano sabihin ng kanyang mga kakilala, pero tatayuan niya. He decided to serve God. At hindi lang po yun. Number 2, Joshua decided that his family would serve God. Pati yung kanyang pamilya. Hindi lang mo siya po na yung lumabor na siya ang kanya naman po kinibag nila siya in-influenzahan niya ang kanyang sambahan, asawa, mga anak. Tinuruan niya ang salita ng Diyos. Pinakilala niya ang totoong Diyos. Pinakilala niya yung Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, at ang Diyos na darating ang ating Panginoong Kristo. Amen? And Joshua decided that his family would serve God. Joshua chapter 24 verse 15, masama na maglingkod sa Panginoon ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos at inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa daguroon ng ilog, o ang Diyos ng Amoreo na ang lupain nila ang inyong tinatanganan, ngunit saga ng aking sapatayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Alam niyo mo pa sabi ng mga Bible scholar, age of 84, kung sabihin niya ito, more or less. Sabi ng mga Bible scholar, kaya nung sabihin ito, matanda na siya. Kaya sabi na, as for me and my house, we will serve the Lord. Ito nyo, matanda na siya, pero decided ang kanyang buong sambahayan na, o sige, maglilingkod kayo kung Diyos, pero kami ay maglilingkod sa tunay na Diyos. Amen? Joshua decided that his family would serve God. Amen? God looked for man to decide saan ka maglilingkod. Kanino gusto mo maglingkod? Tinatanong na ngayon ng Diyos, ang iyong sambahayan, kanino maglilingkod? Sa Diyos na buhay. Amen? Sa Diyos na buhay. Alam niyo po mga kapatid, di Moises pala naranasan nila yung himala ng Diyos. Di Abraham, naranasan nila kung paano kumilos ang Diyos. Pero ang tao, nakakalimot, bumabalik sa mga Diyos-Diyosan, bumabalik sa dating gawin, sa dating ugali. Di ba? Marami pong tao ganyan. Kaya hindi mo pagpala ng ating Panginoon. Number 2, God looked for men with desire. Desire to know the person of God. Kasi malibang makilala mo ng personal ng Diyos, hindi mababago ang iyong buhay. Alam niyo po mga kapatid, ako siguro tigas ng maluko eh. Bago yung kumbiti sa isang bagay, kailangan
Spirit ko in person. Yan po ako. No? At noon, ako yung tatrabaho, wala kay sweldo ko. Hindi ko kailangan yan. No? Malakas ako, marunong ako, hindi ko kailangan yan, pambata lang yung Bible study. Pero nung magkasakit ako, no? Between life and death, dun ako lumapit sa Panginoon at kinausap niya in person. Amen? Alam niyo po, alas 2 ng madaling araw, nagising ko. At alam niyo po kung saan gagaling yung tinig? Sa puso ko. Sa puso. Nakusap siya, ginising ako. At ang sabi niya, akala ko ba mag-serve ka sa akin? Kasi yun, nangako ako eh. Sabi ko, pagalingin mo lang yung misis ko. Maglilingkod ako sa iyo. Pero hindi ko ginawa yun. Tignan niyo po ang tao. And God do for man with desire. Desire to know the person of God, Filipos 3 is, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y namumula sa kanyang pagkamatay. Alam niyo, pagkakilala mo ng personal ng Panginoon, kasama ka ng namatay. Nung siya inabako, kasama ka ng namatay. Saan? Yung mga desire mo dito sa ibabaw ng daigdig. Unang-unang puputya sa iyo yung mga kaibigan mo. Kasama mo sa inuman, kasama mo sa lahat, sa sugal, kasama mo sa mga babae, kasama mo sila ang unang-unang puputya sa iyo. At yun ay kailangan mong paglabanan. Yun yung sacrifice na gagawin mo. Alang-alang sa Diyos na humirang at tumawag sa iyo. Amen? Kaya ngayon, sinishare ko sa inyo parang mga kalalakihan ko yung magising. Bakit? Gusto niyo pa ba na mayroong mangyari sa inyong buhay bago kayo mag-response sa pagtawag ng Diyos? Gusto ba natin na mayroong pang mangyari sa pamilya natin? Naalala ko ba mga kapatid, nung kami nag-iinom mo sa isang bar, biglang dumating yung isang bata. Tatay! Tatay! Tatawag ka ng nanay. Yung bunso, sa ospital. Habang kami kakasaya ito. Umuwi yung lalaki. Alam niyo ba? Namatay. Kanya ka na. Tignan niyo. Kaya ano, hinahanap ng Diyos. Yung makilala mo siya ng personal sa iyong buhay. Ang tigalawa, knowing God in a personal way. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakilala ko yung aking sinasampalatayaan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking pinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yun. Ano po ibig sabihin mo? Yung pinagkatiwala natin, yung buhay natin, pinagkatiwala natin isang bayan natin. Oo, tinutuya tayo ng sanlibutan. Pero ano mo? Ito ba'y maihambing sa mga bagay na darating? Pagdating ng araw, may tatawanan ka rito, pero ano mo? Makakapili mo naman ang Panginoon. Dito kasi baliktad eh. Tignan niyo ang Panginoon. Kung sino yung nagpapataas, siyang ipinababa ng Diyos. At kung sino yung nagpapakumbaba, siyang itinataas ng Diyos. Kung sino yung mga tingin natin ay matataas na tao, kung kagalang-galang, wala naman sa Panginoon, yun yung ano mo, dahil ang Diyos hindi mo tumitingin sa personalidad o yung kung ano, natapos mo kung anong estado mo sa buhay at tinitingnan niya, ay ang puso. Amen? Kaya kung pinagtatawanan ka man, nakampi mo naman ng Diyos, ano ang mas maganda? Di ba? Knowing God in personal way. And number 3, desire to know the plan of God. Kaya naman, malaman din natin ano, plano ng Diyos. Ano ba ang pinag-isigil? Sabihin mo yung mga kababayan mo na ano, naparusahan ko ang aking bayan kapag sila ay mo. Sila ay tumalikod sa akin at alay ng mga pag-aalay sa ibang Diyos. Amen? Desire to know the plan of God. Awit o Psalms chapter 32 verse 8, aking ipaalam sa iyo
at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran, papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Biro niyo, kapag pala ikaw ay tumanggap sa Panginoon at sinusunod mo yung kalooban niya, nakatitig pa na ang Panginoon sa iyo. At yung mga plano mo, ginagabayan niya. Amen? Bawat ginagawa mo, pinoproteksyonan niya, ginagabayan niya. Amen? Kaya yung malaman natin ang plano ng Diyos, napakahalaga. Hindi mo lahat kaya natin gawin kung walang tulong ang Panginoon. Amen? And number 3, God to perform with dedication. Amen? Umahanap ang Diyos ng mga dedikadong tao o magdededicate ng kanilang buhay para sa Diyos. Dedicated to serve God. Amen? John chapter 15 verse 16, ako'y hindi ninyo hiniram, ngunit kayo hiniram ko, at aking kayong inihalan upang kayo'y magsiyapon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hilingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibibigay niya sa inyo. Amen? Yun daw pumili sa atin. Ang Diyos, hindi tayo pumili sa Kanya. Siya tumirang sa atin. Bakit? Iba't ibang sitwasyon ang ginamit para tayo makakilala sa Panginoon. Iba't ibang tao ang ginamit para tayo makakilala sa Diyos. Amen? Kaya ang Diyos pa rin ang pumili para tayo magbunga. Mag-solving tayo mga kalalakihan. Paano tayo mag-solving? Tayo mismo. Nawawala. Kasimbahan. Nawawala sa Christian living. Hindi natin pinamumuhay salita ng Diyos. Paano tayo makakakay? Ayoko niya sa born again. Bawal uminom, bawal manigarilyo, bawal babae, bawal magsugal. Hindi natin pinagbabawal yan. Ang Diyos ang nagbabawal yan. Amen? At maliban na ang Diyos ang umago sa ating buhay, kapatid, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Dedicated to stand for God. Philippians chapter 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sino ang papalakas sa atin? Ang Diyos pa rin kung meron tayong dedikadong buhay para sa Kanya. Amen? Sino ang bibigay sa ating magandang plano? Ang Diyos pa rin kung ang ating buhay dedikado para sa Panginoon. Sino ang ayos ng ating pamilya? Ang Diyos pa rin kung ang ating buhay dedikado para sa Panginoon. Amen? Maging ng ating lakas, karunungan galing sa Panginoon. Dedicated to stand for God. Amen? Dedicated to stand for God. And number 3, dedicated to suffer for the Lord. Ano po yung katumbahay? Kailangan po mahanda tayo magsakripisyo. 2 Timothy chapter 3 verse 12, oo. At lahat ng ibig mabuhay na may kamanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Mga babata, ang lalim ng pangalan. Sabihin, willing to suffer for Christ. Amen? Dedicated to suffer for the Lord. At hindi natin kaya ito mga kapatid kung hindi sa tulong ng ating Panginoon. Kaya hindi maayos ang ating sambahayan Dahil yung Ama na dapat siyang tumatayo, na dapat siyang pumakamay sa mga responsibilidad, na dapat siyang buwanan sa sambahayan, na dapat siyang nagtatagulog ng kanyang sambahayan, nasaan siya? Kapatid, this is the time na ipanalangin natin ang ating mga Ama. Dahil doon ang Ama, ang gusto ng Amang nasa langit na tayo magkaroon ng personal na relationship sa ating Panginoon. Ibalik ang nawalang relationship. Ibalik ang mandato sa ating na pamahalaan maging ng ating sambahayan. Amen? Ibalik ang mga nawala. Kapatid, kaya stands for God. Tayuan natin. Ang Diablo'y aalalihin, mahanap ng masisira. Amen?